Ang basurahan sa likod ng Romanos Italian Kitchen ay naging paborito kong lugar. Hindi dahil mas masarap ang pagkain kaysa sa ibang lugar, kundi dahil itinapon nila ang kanilang tinapay ng eksaktong 9:30 minuto tuwing umaga. Minsan mainit pa at nakabalot sa plastik na nagpapanatiling malinis ito. Ako ay 43 taong gulang, lisensyadong veterinaryo na may 16 na taong karanasan. At tinatiming ko ang buhay ko ayon sa schedule ng basura. Noong Oktubre na umagang iyon, nagsimula ito sa hamog na nagyelo sa aking sleeping bag at gutom na sapat na matindi upang mapahilo ako. Ang quote na natagpuan ko 2 linggo na ang nakaraan sa likod ng donation bin ng Goodwill ay hindi na sapat. Paparating na ang taglamig, at alam ko kung ano ang ibig sabihin noon para sa mga taong tulad ko. May mga hindi aabot sa tagsibol. Kakakuha ko pa lang ng kalahating kinain na lasag na. Nasa takiwot container pa, nang marinig ko ang mga yapak sa basang simento. Malinis na sapatos mula sa tunog nito. Mamahaling sapatos na may layunin sa bawat hakbang. Hindi ang pag-shuffle ng security guard o ang agresibong pagtapak ng taong magpapaals sa akin. Mitchell Thompson. Propesyonal ang boses, maingat. Mitchell James Thompson. Dahan-dahan akong lumingon. Hawak pa rin ang container ng lasag na. Ang lalaking nakatayo roon ay parang lumabas sa commercial ng law firm. Navy suit na malamang mas mahal pa sa kinikita ko noon sa isang buwan. Silver tee. Leather briefcase na kumikinang kahit sa kulay abong liwanag ng umaga. Ang buhok niya ay kulay gray pa rin. Perpektong nakastyle kahit may hangin. Sino ang nagtatanong? Lumabas ang boses ko na mas magaspang kaysa sa inaasahan ko. 3 buwan sa kalye ang nagpapabago sa tunog ng boses mo, sa paraan ng pagtayo mo, sa pagtingin mo sa mata ng iba. Ang pangalan ko ay Harold Bautista. Ako ay estate attorney mula sa New York. Hinugot niya sa quote niya at natense ako hanggang makita kong naglabas siya ng litrato. Ikaw ba ito? Kuha noong 2018. Ipinakita ng litrato ako na nakasuot ng white veterinary coat. Nakatayo sa harap ng klinik ko. Ngiti-ngiti na parang pag-aari ko ang mundo. Noong may bahay pa ako, klinik, asawang akala ko mahal ako. Anak na sumasagot pa sa tawag ko. Paano mo nakuha yan? Namatay ang iyong tiyuhin na si Rodolfo Hernandez noong nakaang buwan sa Manhattan. Nakapangalan ka sa kanyang testamento. Tumawa talaga ako. Malupit at mapait ang paglabas nito. Tiyuhin Rodolfo, ang taong nagpapadala sa akin ng 200 sa birthday card tuwing taon hanggang 18 anyos ako. Tapos wala na. Hindi ko siya narinig sa loob ng 25 taon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bautista. Si G. Hernandez ay masyadong partikular sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Pero sinusubaybayan niya ang lahat. Alam niya ang iyong veterinary practice sa Quezon City. Alam niya ang iyong diborsyo kay Veronica. Alam niya ang iyong kasalukuyang kalagayan. Kasalukuyang kalagayan. Tiningnan ko ang sarili ko sa mansang jeans na suot ko ng 2 linggo sa sapatos na pinagdikit-dikit ng Doc Tape na natagpuan ko. Ibig sabihin alam niyang walang tirahan ako sa loob ng 3 buwan. Bahagyang lumambot ang boses ni Bautista. Alam niya ang lahat at iniwan niya sa iyo ang buong ari-arian niya. Nahulog ang container ng lasag na mula sa kamay ko. Tumama sa lupa na may basang tunog. Ang kanyang penthouse sa Manhattan sa Upper East Side. Ang kanyang 40 yacht na nakadaong sa Hamptons. Ang kanyang investment portfolio, koleksyon ng sining, rare books. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang $47 milyon. Nang hina ang mga binti ko, hinawakan ko ang gilid ng basurahan upang manatiling nakatayo. Scam ito. May ginagawang panloloko ka. Hinugot ni Bautista mula sa briefcase niya ang isang dokumento. Ang law firm ng Bautista, Villanueva, at Associates ay humawak sa ari-arian ng Hernandez sa loob ng 30 taon. Narito ang card ko, numero ng bar certification ko, at kopya ng death certificate. Maari mong i-verify ang lahat. Tinitigan ko ang mga papel, official seals, numero na hindi maaring totoo. $47 milyon. 6 na buwan na ang nakaraan. Tumawa sa akin si Veronica sa labas ng korte. Walang magmamahal sa iyo na dukha na tulad mo. Sabi niya, sumasakay sa bagong BMW ng boyfriend niyang si Clayton. Mamamatay kang mag-isa sa kalye, Michael. Pathetic ka. Siguradong may mali, sabi ko. May matagumpay na kamag-anak si tiyuhin Rodolfo. Ang pinsan kong si Damon ay nagtatrabaho sa Wall Street. Si Trevor ay surgeon sa Mount Sinai. Bakit niya iiwan ang lahat sa akin? May isang kondisyon, sabi ni Bautista, at doon na yon. Ang catch na sisira sa lahat. Pero hindi ko ito maaring talakayin dito. May tiyak na instruksyon si G. Hernandez.
Dapat kang pumunta sa New York, sa kanyang penthouse, at manood ng video message na na-record niya. Doon mo lang malalaman kung ano ang kailangan mong gawin upang makuha ang mana. At kung hindi, kung manatili ako rito, sa loob ng 72 oras ay mapupunta ang buong ari-arian sa alternate beneficiary. Isang taong kilala mo na mabuti, sa totoo lang. Huminto siya, pinagmamasdan ang mukha ko. Ang iyong ex-wife, si Veronica Thompson. Natigilan ang mundo. Naririnig ko ang pagtibok ng puso ko sa tainga ko. Nararamdaman ang lamig mula sa sleeping bag sa buto ko. Nalalasahan ang desperasyon ng nakaraang 3 buwan. G. Thompson, sabi ni Bautista. Tinitingnan ang relo niya. Isang Rolex na sumasalo sa mahinang sikat ng araw. May naghihintay na sasakyan. Maaari tayong makarating sa New York ng tanghali. Magkakaroon ka ng pagkakataong maligo, magpalit ng damit, kumain ng maayos. Ano man ang desisyon mo tungkol sa mana, bigyan mo man lang ang sarili mo niyan. Tiningnan ko ang basurahan na naging almusal ko. Ang alley kung saan natuto akong matulog na nakabukas ang isang mata. Ang buhay na hindi napakiramdam na buhay. Sa isang lugar sa Manhattan, may penthouse na may pangalan ko, at $47 milyon na naghihintay. Kailangan ko lang malaman kung ano ang gusto na namatay kong tiyuhin bilang kapalit. Bigyan mo ako ng 5 minuto, sabi ko. Kailangan kong sabihin sa isang tao na alis ako. Habang naglalakad ako upang hanapin si Jeremiah, ang veterano ng Vietnam na nagturo sa akin kung aling shelter ang ligtas at aling simbahan ang talagang tumutulong. Hindi ko maalis ang pakiramdam na matagal nang pinaplano ito ni Tiyuhin Rodolfo. Ang tiyuhin na halos hindi ko naalala, na nagpapadala sa akin ng 200 tuwing birthday ng parang orasan, ay apparently sinusubaybayan ang buong buhay ko. Naghihintay na mahulog ako ng sapat upang maunawaan ang anumang aral na pinlano niya. Ang lalaki sa mamahaling suite ay nakatayo pa rin sa tabi ng basurahan nang bumalik ako. Mukhang hindi bagay sa alley. Na iyon tulad ng pag-asa sa shelter ng walang tirahan. Pero totoo siya. Totoo ang mga papel. At sa isang lugar sa New York City, iniwan sa akin na namatay kong tiyuhin ang alinman sa isang kayamanan o isang huling malupit na biro. Alinman sa dalawa, mas mabuti pa iyon kaysa maghukay sa basurahan, habang sinasabi ng ex-wife ko, sa lahat na patay na ako. 18 buwan na ang nakaraan. Mayroon akong lahat ng gusto ng isang small-town veterinarian. Ang klinik ko sa Maple Street sa Cedar Falls, Ohio, ay hindi naman kahanga-hanga sa labas. Isang converted 2-story house lang na may painted sign na Thompson Veterinary Care. Pero sa loob, iyon ang kaharian ko. Kilala ko ang bawat sulok ng examination rooms. Personally kong ininstall ang surgery lights. Pinintuahan ko ang walls ng soft blue dahil ayon sa studies ay nakakakalma ito sa anxious animals. Nagsimula ang pag-unravel ng buhay ko ng umaga na parang karaniwan lang. Sinusuri ko ang matandang tabi cat ni GNG. Patterson nang tumawag si Veronica. Kailangan nating mag-usap mamaya, sabi niya. May matalas na tono na madalas ko nang naririnig. At huwag sabihing lete ka na naman sa trabaho. 15 taon kaming kasal ni Veronica. Nagkakilala kami nang dalhin niya ang may sakit na ferret ng roommate niya noong bagong graduate pa ako sa veterinary school. At siya ay nagtatrabaho sa bangko. Tinawanan niya ang nervous jokes ko. Sabi niya hinahangaan niya ang lalaking nagmamalasakit sa walang magawang hayop. Sa daan, ang admirasyon na iyon ay naging resentment. Bakit hindi ka mas ambisyoso? Nagsimula siyang magtanong mga 5 taon pagkatapos ng kasal. Tingnan mo ang asawa ni Naen, si Robert. Bagong partner siya sa firm niya. Magbabakasyon sila sa Boracay sa susunod na buwan. Si Naen ang best friend ni Veronica mula college. At ang paghahambing ng buhay namin sa kanila ay naging paborito niyang gawin. Bumili si Robert ng bagong kotse kay Naen sa birthday niya. Maagang nag-invest si Robert sa crypto. Dadalhin ni Robert si Nadine sa Paris para sa anniversary nila. Sinubukan kong ipaliwanag na masaya ako sa practice ko. Na maganda ang buhay namin. Pag-aari namin ng bahay, walang utang maliban sa mortgage, at ginagawa ko ang trabahong mahalaga sa akin. Buhay ang golden retriever ni GNG. Chen, dahil sa surgery na ginawa ko noong nakaraang linggo, sasabihin ko sa kanya. Hindi ba mahalaga iyan? Hindi yan nakakabili ng vacation house, sagot niya. Noong gabi na humingi siya ng diborsyo, natagpuan ko siya sa bedroom na nag-iimpake ng maleta. May relasyon na ako kay Clayton Mercado. Anya ng kaswal na parang sinasabi lang na nagpalit siya ng grocery. Executive siya sa Farmco Industries. May ambisyon talaga siya. Mitchell Clayton Mercado. Nakilala ko siya minsan sa town fundraiser. Puro puting ngipin at matigas na handshake. Ang uri ng lalaking suot pa rin ang college, ring 20 taon, pagkatapos ng graduasyon, at sigurado na alam mo
na mas mahal ang relo niya kaysa sa kotse mo. Brutal ang diborsyo sa paraang hindi ko inasahan. Sinabi ng lawyer ni Veronica na isinakripisyo niya ang career advancement para suportahan ang modest ambitions ko. Huwag niyo na lang isipin na tumigil siya sa 3 trabaho sa loob ng 0 taon dahil ayaw niya sa managers niya. Ibinigay ng George sa kanya ang bahay, kalahati ng value ng clinic, at monthly alimony na dudurog sa natitira sa negosyo ko. Sinubukan ni Nanay Dorothy na tumulong. Sa 71, nabubuhay siya sa Social Security at maliit na pensyon ni tatay mula sa 30 taon niya sa phone company. Namatay si tatay 5 taon na ang nakaraan sa heart attack. Habang nagugulay ng damo, wala na bago pa dumating ang ambulansya. Inalok ako ni nanay ng savings niya. Lahat ng 400,000. Hindi ko maaaring kunin ang pera mo. Nay, sabi ko sa kanya. Nakaupo sa kusina na amoy apple pie pa rin tuwing linggo. Gusto ni tatay na tumulong ako. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang kamay habang sinusulat ang tsek. Kinuha ko, nangangako na babayaran ko. Alam kong malamang hindi ko magagawa. Mas mataas ang naabot na nakababatang kapatid ko na si Dennis, manager ng chain ng hardware stores sa Maynila. Nang tumawag ako para humingi ng pautang, para mapanatili ang klinik hanggang makapag-isip ako ng paraan, natahimik siya. Mike, may sarili akong pamilya. Baka senyales ito na subukan mo ang iba. Lagi namang sinasabi ni Veronica na kaya mo pa sanang umunlad. Pati si Dennis ay sumang-ayon sa kanya. Hindi na nakayanan ng klinik ang pagdurugo ng pera. Kailangan kong palisin si Jennifer, ang veterinary assistant ko na 8 taon kasama ko. Tapos si Marcos, ang receptionist ko. Sa huli, ako na lang ang gumagawa ng lahat. 16 na oras na trabaho araw-araw. Natutulog sa back office para makatipid sa gasolina. Ang huling hayop na ginamot ko ay asong gala na natagpuan sa likod ng grocery, na sagasaan. Sirang binti sa 2 lugar. Ginamot ko siya. Alam kong hindi ko makikita kahit 1 sentimo. Alam kong iyon na ang huli kong surgery. Kinabukasan, foreclosed na ng bangko. 16 na anyos noon ang anak kong si Bethany, junior sa high school. Nilason niya siya ni Veronica laban sa akin ng lubusan. Sabi ni Mommy, pinili mo ang stupid mong hayop kaysa sa pamilya mo. Text niya sa akin. Sabi niya kaya mo sanang maging tunay na doktor. Pero hindi ka naman matalino. Mas masakit iyon kaysa sa paggawala ng lahat. Sa loob ng 3 linggo pagkatapos ng foreclosure, nakatira na ako sa truck ko. Nang mareposes iyon, may backpack na lang ako, sleeping bag, at walang pupuntahan. Sa unang gabi sa kalye, naglakad ako hanggang madaling araw. Takot matulog, masyadong proud para umiyak. Sa 2 buwan, natuto na ako ng brutal na matematika ng pagiging walang tirahan. Aling basurahan ang may pinakamabuting pagkain? Aling sulok ang hindi pinapansin ng pulis? Aling shelter ang hindi nagnanakaw ng sapatos habang natutulog ka? Ang huling beses na nakita ko si Veronica ay sa labas ng Pure Gold, kung saan minsan ako nakakahanap ng aawan. Lumalabas siya kasama si Clayton. Paehong may shopping bags, tumatawa sa isang bagay. Nakita niya ako bago ako makalingon. Absoluto ang disgusto sa mukha niya. Diyos, Michael, amoy kanal ka, sabi niya ng malakas para marinig ng ibang shoppers. Ito na ang naging itsura mo. Salamat at hindi na kailangang makita ito ni Bethany. Inakbayan siya ni Clayton, hinila patungo sa BMW niya. Pero hindi pa tapos si Veronica. Pathetic ka, sigaw niya pabalik. Walang babaeng magmamahal sa iyo ngayon. Mamamatay kang mag-isa, malamang sa isang alley, at walang makakapansin sa loob ng mga linggo. 6 na linggo na ang nakaraan niyon. Tuwing umaga mula noon, nagigising sa karton o simento, naririnig ko ang mga salitang iyon. Malamang tama siya. Ang mga lalaking tulad ko ay hindi na bumabalik mula sa pagkahulog na ito. Nawawala lang kami. Naging statistics. Pangalan sa forms na walang bumabasa. Nakatayo sa ali na iyon kasama si Harold Bautista. Hawak ang mga papel na nagsasabing nagmana ako ng milyon-milyon. Hindi ko maipagkasundo ang dating kong sarili sa naging itsura ko. Sa pagitan ng veterinaryo na malambot ang kamay at mahinahon ang boses, at ng estrangherong ito na walang buhay sa mata na alam kung aling restaurant ang nagtatapon ng pagkaing sulit pa, nawala ako ng lubusan. Pero apparently sinusubaybayan ako ni Tiyuhin Rodolfo sa buong oras. Naghihintay na maabot ko ang pinakababa. Naghahanda ng isang bagay na hindi ko pa maunawaan. Ang umaga ng Oktubre, na nagbago ng lahat, ay nagsimula sa pagising ko sa likod ng loading dock. Nagyayalong hamog na nagpapasakit sa joints ko na parang matanda. Hindi ko na sigurado kung anong araw na. Martes, siguro o Miyerkules. Naghahalo ang mga araw kapag ang tanging appointment mo ay sa basurahan
at ischedule ng pagtatapon. Itinatapon ng Romanos Italian Kitchen ang leftover bread nila ng eksaktong 9:30 minuto. Ang may-ari, si G. Romano, ay mabuting tao na laging double bag ang lahat at minsan iniiwan ang magagandang bagay sa ibabaw. Sa tingin ko alam niya na umaasa ang mga tulad ko sa basura niya. Minsan nahuli ko siyang nakatingin mula sa back door habang maingat kong pinupulot ang mga bag. At sa halip na palisin ako, tumango lang siya at bumalik sa loob. Kakakuha ko pa lang ng container ng lasag na halos hindi pa hinawakan. Malamang mula sa labis na order ng isang tao nang marinig ko ang mga yapak na iyon. Malinis, deliberate, mamahaling sapatos sa basang simento. Pagkatapos ng 3 buwan sa kalye, natututo kang makilala ang panganib sa tunog pa lang. G. Mitchell James Thompson. Ang lalaking nakatayo roon ay parang pera mismo. Navy suit na walang kulubot, silver tee na sumasalo sa liwanag, sapatos na malamang mas mahal kaysa sa kinikita ko noon sa isang linggo. Mga 60 anyos, buhok na kulay silver. May confidence na parang hindi pa siya nag-alala kung saan ang susunod na kain. Sino ang nagtatanong? Defensive ang boses ko. Handa nang tumakbo kung kailangan. Ang pangalan ko ay Harold Bautista, estate attorney mula sa firm ng Bautista Villanueva and Associates sa New York. Dahan-dahan niyang hinugot sa coat niya na parang alam niyang bigla ang galaw ay matatakot ako. Hinintay kita sa loob ng 2 linggo. Naglabas siya ng litrato at halos tumigil ang puso ko. Ako yun mula sa dating buhay na nakatayo sa harap ng kliniko sa white coat. Ngiti-ngiti na parang naunawaan ko na ang mundo. Maayos ang buhok ko. Malinis ang mukha ko. May pag-asa pa ang mata ko. Ikaw ba ito? Circa 2018. Paano mo nakuha yan? Ang litrato ay mula sa website ng klinik ko, na dapat na delete na buwan na ang nakaraan nang tumigil ako sa pagbayad ng hosting. Namatay ang iyong tiyuhin, si Rodolfo Hernandez, noong nakaraang buwan sa Manhattan. Bago mamatay, nag-hire siya ng private investigators upang mapanatili ang updated na impormasyon sa lahat ng miyembro ng pamilya. Matter of fact ang tono ni Bautista, na parang normal lang ang pag-stalk sa kamag-anak. Ikaw ay partikular na mahirap hanapin pagkatapos mong mawala ang permanenteng tirahan. Tiyuhin Rodolfo. Mga 5 lang ang alaala ko sa kanya. Lahat noong bata pa ako. Matangkad, laging nakasuot ng dark suits, dumadating sa family gatherings, pero hindi talaga sumasali. Nagpapadala siya ng birthday cards na may 200 bills ng parang oasan hanggang 18 anyos ako. Tapos wala na. Minsan binabanggit siya ni nanay, ang nakababatang kapatid ng lola ko, na yumaman sa New York at nakalimutan ang roots niya sa Pilipinas. Hindi ako nakipag-usap kay tiyuhin Rodolfo sa loob ng 25 taon. Sabi ko, bakit niya ako hinintay? Dahil ikaw ang pinangalanan niyang sole beneficiary ng buong ari-arian niya. Nahulog ang container ng lasag na mula sa namanhid kong mga daliri. Tumalsik sa asphalt. Impossible iyan. Tinyak ko sa iyo na lubos na possible at legal. Binuksan ni Bautista ang briefcase niya nang may practiced efficiency. G. Kasama sa ari-arian ni G. Hernandez ang penthouse sa Manhattan na nagkakahalaga ng $12 milyon. Yacht na nakadaong sa Hamptons na $3 milyon. Malawak na koleksyon ng sining, library ng rare first editions, at investment portfolio na kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang $32 milyon. Kabuuang halaga ng ari-arian ay $47 milyon pagkatapos ng buwis at bayad. Hinawakan ko ang gilid ng basurahan dahil umiikot ang mundo. $47 milyon. Kahapon, nakipag-away ako sa isa pang walang tirahan para sa kalahating kinain na sandwich. Ngayon, sinasabi sa akin ng estrangherong ito sa suite na mayaman na ako. Scam ito, sabi ko. Kahit habang lumalabas ang mga salita, alam ko na walang scammer ang mag-aaksaya ng panahon sa tulad ko. Ano ang maaari nilang nakawin? Ang sleeping bag ko, ang 700 na nakatago sa sapatos ko. Naglabas ng mga dokumento si Bautista. Official na papel na may raised seals at watermarks. Ang death certificate, sabi niya, ipinapakita ang bawat isa. Ang testamento, na file sa New York State Court. Ang credentials ko mula sa New York State Bar. Ang firm ko ay humawak sa ari-arian ng Hernandez sa loob ng 3 dekada. Pero bakit ako? Bumigay ang boses ko. May matagumpay na kamag-anak si tiyuhin Rodolfo. Ang pinsan kong si Damon ay nagtatrabaho sa Goldman Sachs. Si Trevor, anak ni Tita Francine. Surgeon siya. Kilala nila siya, binisita nila. Bakit iwan ang lahat sa failure ng pamilya? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bautista. May parang awa na dumaan sa mukha niya. May kondisyon na nakakabit sa mana. May tiyak na instruksyon si G. Hernandez
na hindi maaring talakayin dito. Dapat kang pumunta sa New York sa kanyang penthouse at manood ng video message na na-record niya bago mamatay. Doon mo lang malalaman kung ano ang kailangan para makuha ang ari-arian. Siyempre, may catch. Palaging may catch. Anong uri ng kondisyon? Legal akong pinagbabawal na talakayin ito sa labas ng tirahan. Tiningnan niya ang relo niya. Rolex na kumikinang sa mahinang sikat ng araw sa umaga. Gayunpaman, masasabi ko na may 72 oras ka upang marinig ang terms. Kung tatanggi ka o hindi dadalo, mapupunta ang buong ari-arian sa alternate beneficiary. Sino? Ang iyong ex-wife, si Veronica Thompson. Natigilan talaga ako. Si Veronica, na kumuha ng lahat sa diborsyo, na tumawa sa pagkasira ko, na sinabi na mamamatay akong walang pag-ibig at walang nakakapansin sa kalye. Ang isipin na makukuha niya ang milyon ni Tiyuhin Rodolfo ay nagdudulot sa akin ng pisikal na sakit. Lubos na masusing ang pananaliksik ni G. Hernandez. Patuloy ni Bautista. Alam niya ang diborsyo niyo, ang kasalukuyang relasyon ni G&G. Thompson kay Clayton Mercado. Ang kamakailang problema niya sa pera mula nang iwan siya ni G. Mercado, 3 buwan na ang nakaraan para sa sekretary niya. Iniwan ni Clayton si Veronica. May bahagi sa akin, ang petty na bahagi na hindi pa napatay ng buhay sa kalye, na nakaramdam ng kasiyahan. Naghihintay ang private jet sa regional airport. Sabi ni Bautista, maari tayong makarating sa New York ng tanghali. May shower facility sa airport lounge. May naghihintay na fresh clothes. Ano man ang desisyon mo tungkol sa mana, G. Thompson, bigyan mo man lang ang sarili mo ng komportableng kain at gabi sa maayos na kama. Tiningnan ko ang paligid ko sa aking mundo. Ang basurahan na pinagkukunan ko ng pagkain ang karton na matutulugan ko ngayong gabi kung manatili ako. Ang shopping cart ni Jeremiah sa malayo. Ang bandila ng Pilipinas na nakakabit niya na kumakaway sa hangin. Ito na ang buhay ko ngayon, pero hindi na kailangang manatili ito. Ano kaya ang kondisyon? Tanong ko, higit sa sarili kaysa kay Bautista. Maaari ko lang sabihin ito. Naniniwala si G. Hernandez sa pagsubok ng karakter sa pamamagitan ng hirap. Sumulat siya sa huling liham na pinili kanya sa mga dahilan na magiging malinaw. Pagsubok ng karakter sa pamamagitan ng hirap. Halos tumawa ako. Kung test yan, 3 buwan ko nang sinasagot ito. Nabibigo ng kaunti araw-araw. Bigyan mo ako ng 1 oras, sabi ko sa wakas. Kailangan kong magpaalam sa isang tao, at kailangan kong mag-isip. Siyempre, inabot sa akin ni Bautista ang business card. Heavy stock na alien sa basang kamay ko. Maghihingay ang sasakyan sa kanto ng 5th at Main. Itim na Lincoln Town Car. License plate BA 00001. Habang lumalayo siya, ang mamahaling sapatos na tumutunog sa simento. Nakatayo ako roon hawak ang business card na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pag-aari ko na pinagsama. Sa isang lugar sa New York, isang namatay na tiyuhin na halos hindi ko naalala ang nag-set up ng isang uri ng test. Isang kondisyon na magbibigay sa akin ng $47 milyon, ibibigay lahat sa babaeng sumira sa akin. Natagpuan ko si Jeremiah 2 block ang layo na pinagsasort ang aluminum cans na nakolekta niya. Kumusta, kapatid? Sabi ko. May nangyari. Alinman ay magiging swerte ako o papasok ako sa pinakamalupit na biro na ginawa sa akin. Natagpuan ko si Jeremiah sa likod ng lumang gasolinahan. Pinagsasort ang aluminum cans sa shopping cart niya ng may military precision. Bawat can ay dinudurog ng eksaktong pareho. Inaayos ayon sa brand. Matigas ang old habits mula sa army days niya. Kahit 40 taon na sa kalye. Jeremiah, tawag ko, at tumingin siya. Ang weathered na mukha niya ay ngumiti ng may puwang sa ngipin. Mission Mike, nahanap mo ba ang almusal? Mabuti lagi ang Romanos tuwing Martes. Ganun niya ako tinatawag, Michigan Mike, kahit dosenang beses ko nang itinama na taga-Ohio ako. Wala namang pakialam si Jeremiah. Lahat ay kailangan ng nickname sa mundo niya. Pakinggan mo, kapatid, may nangyari. Inilabas ko ang business card ni Bautista. Ang papel ay napakaputi na parang kumikinang sa kulay abong umaga. May lawyer na nakahanap sa akin. Sabi namatay ang tiyuhin ko at iniwan sa akin ang pera. Maraming pera. Tinitigan ni Jeremiah ang card tapos ako. Uminom ka na naman ng mouthwash. Nakakakita ng multo ang ganyan. Seryoso ako. Gusto niya akong dalhin sa New York ngayon. Kung totoo ito, kung kahit bahagi nito ay totoo, baka hindi na ako babalik. Itinigil ni Jeremiah ang pag-aayos ng cans at talagang tiningnan ako. Sa 3 buwan, tinuruan niya ako ng lahat tungkol sa pag-survive sa kalye. Aling shelter ang may surot? Alin ang may maayos na security? Aano manatiling mainit gamit ang dyaryo at karton?
Saan ka iwan ng pulis kung tahimik ka lang? Higit sa minsan niyang iniligtas ang buhay ko. Hinila ko pabalik ng gusto ko nang sumuko ng tuluyan. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noong unang linggo mo rito? Tanong niya. Huwag magtiwala sa sinumang nag-aalok ng libre. Ang isa pa naalala ko, ang mga unang nakakatakot na araw. Bawat pintong nagsasara, may naghihintay na bubukas. Kailangan mo lang mabuhay ng sapat upang hanapin ito. Tama iyan. Hinugot niya mula sa cart niya ang isang bagay na nakabalot sa plastik. Inabot sa akin. Relo iyon, luma pero malinis, ang uri na may tunay na kamay sa halip na digital. Natagpuan ko ito noong nakaraang linggo. Inilaan ko para ipagpalit. Pero mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Mayaman ang tao ay nagmamalasakit sa oras. Ang gesture ay sumira sa isang bagay sa akin. Ang taong walang-wala ay nagbibigay sa akin ng isa sa kanyang ilang mahalagang bagay. Jeremiah, hindi ko maaring kunin ito. Maari mo at gagawin mo. Lumupit ang boses niya. Lumitaw ang dating sergeant niya. At kung totoo ito, kung makukuha mo ang perang ito, huwag mong kalimutan kami rito. Huwag kang maging isa sa mga taong tumatawid sa kabilang kalsada upang iwasan ang pagtingin sa dating sarili. Kung magkatotoo ito, babalik ako para sa iyo. Pangako ko, huwag kang mangako nang hindi mo kayang tuparin, Michigan. Tandaan mo lang, tao kami. Iyan lang ang gusto naming makita bilang tao. Hinawakan ko ang balikat niya. Ang taong ito na naging unlikely kong kapatid sa pinakamadilim na panahon ng buhay ko. Tapos naglakad patungo sa 5th at Main. Naroon ang itim na Lincoln, engine running, si Bautista sa backseat. Surreal ang biyahe papunta sa airport. Ang leather seats ay impossibly malambot pagkatapos ng buwan ng simento at karton. May heated seats ang sasakyan. Isang bagay na nakalimutan ko nang umiiral. Inabot sa akin ni Bautista ang folder na may documents tungkol sa ari-arian ni Tiyuhin Rodolfo. Mga pahina ng legal language na hindi ko ma-focus. Sa private terminal ng regional airport, inakay ako ni Bautista sa lounge na hindi ko alam na umiiral. Ang shower facilities ay doon, sabi niya. Nagpadala ako ng damit. Tinantya namin ang size mo mula sa old driver's license records. Transcendent ang shower. Mainit na tubig na hindi naubos pagkatapos ng 3 minuto. Sabon na amoy cedar sa halip na industrial disinfectant. Nagdagal ako sa ilalim ng stream ng 20 minuto habang nanonood ng 3 buwang buhay sa kalye na umiikot sa drain. Mukhang alien ang kamay ko ng malinis. Tao na ulit ang kuko ko sa halip na itim sa dumi. Perpektong fit ang damit. Dark jeans, button-down shirt, navy blazer. Hindi fancy, pero malinis at bago. Sa salamin, halos makita ko ang dating ako kung balewalain mo ang hollow cheeks at ang patag na mata ko. Sa private jet, inalok ako ni Bautista ng kape at sandwich. Tunay na kape, hindi ang instant packets na ninanakaw ko sa gasolinahan. May turkey ang sandwich, Swiss cheese, lettuce na talagang crunchy. Kumain ako ng dahan-dahan. Nagreklamo ang shrunken kong tiyan sa Rickness. Sabihin mo sa akin tungkol kay Tiyuhin Rodolfo, sabi ko, habang umaakyat kami sa ibabaw ng clouds. Ang tunay niya, hindi ang kwentong gusto niyang paniwalaan ng tao. Maingat na pinili ni Bautista ang mga salita niya. Brilliant, eccentric, at lubos na mag-isa ayon sa choice si Rodolfo Hernandez. Binuo niya ang kayamanan niya sa rare books at art authentication. Pero ang tunay niyang talent ay pagbabasa ng tao. Makatingin siya sa painting o manuscript at agad makita ang forgery. Pero higit pa roon, makatingin siya sa seller at malaman ang buong kwento nila. Gayunpaman, pinili niyang iwan ang lahat sa pamangkin na hindi niya nakita sa dekada. May files siya sa bawat miyembro ng pamilya. Sabi ni Bautista, ang pinsan mong si Damon, ang investment banker, sinusubaybayan niya ang bawat transaksyon, bawat SEC filing. Ang career ni pinsan Trevor sa surgery, bawat patient review, bawat malpractice suite. At ikaw, may monthly reports ang investigators. Ang veterinary practice mo, kasal mo, pagbagsak mo. Sinubaybayan niya akong maging walang tirahan at walang ginawa. Namamatay siya sa pancreatic cancer. Noong mawala mo ang lahat, ilang linggo na lang siya. Pero, sinubaybayan niya. Sabi niya, ipinapakita ng hirap ang karakter sa paraang hindi kaya ng tagumpay. Sa bintana ng jet, nakikita ko ang New York na papalapit. Ang sikat na skyline na umabot na parang daliri na humihila sa langit. Sa ibaba roon ay may penthouse na may pangalan ko. $47 milyon na naghihintay at kondisyon na hindi ko maimagine. G. Bautista, anong uri ng tao ang naglalagay ng kondisyon sa pagsagip sa sariling pamilya? Ang uri na naniniwala na hindi dapat libre ang kaligtasan. Sagot niya. Madalas sabihin ni G. Hernandez
na ang perang hindi pinaghirapan ay sumisira ng higit na buhay kaysa sa kahirapan. Habang bumababa kami patungo sa Teterboro Airport, naisip ko si Veronica na malalaman ang mana na ito. Iniwan niya si Clayton pagkatapos siyang dayain. Ayon kay Bautista, nahaharap siya sa foreclosure sa bahay na ninakaw niya sa akin sa diborsyo. Nakakadiri sa tiyan ko ang isipin na makukuha niya ang perang ito kung mabibigo ako sa anumang test na dinisenyo ni Tiyuhin Rodolfo. Pero higit pa roon, naisip ko ang mga salita ni Jeremiah. Huwag mong kalimutan kami rito. Huwag kang maging isa sa mga taong tumatawid sa kalsada. Ano man ang kondisyon ni Tiyuhin Rodolfo, pakiramdam ko matutukoy nito hindi lang kung makukuha ko ang pera niya, kundi anong uri ng tao ang magiging ako kasama nito. Smooth ang paglapag ng jet, at tumayo si Bautista. Tinatuwid ang tea niya. 40 minuto ang layo ng penthouse. Nakakuyo ang video message ni G. Hernandez sa study niya. Handa ka na bang malaman kung ano ang gusto niya sa iyo? Hindi ako handa. Pagkatapos ng buwan na walang choice maliban sa aling basurahan ang hahanapin o aling sulok ang matutulugan, biglang kailangan magdesisyon ng worth of dollars, 47 milyon ay pakiramdam na imposible. Pero tumayo ako gayon paman. Inayos ang blazer na amoy bagong tindahan pa. At sumunod kay Bautista sa anumang laro na pinlano ng namatay kong tiyuhin. Isa pang bagay, sabi ni Bautista habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na sasakyan. Ano man ang isipin mo kay G. Hernandez, pagkatapos manood ng message niya, malaman mo na ginugol niya ang huling linggo niya sa pagpe-perfect ng planong ito. Namatay siya na naniniwala na tama ang pinili niya. Mas mabigat ang pressure ng fate na iyon mula sa taong halos hindi ko naalala kaysa sa lahat ng milyon na naghihintay sa Manhattan. Sakop ng penthouse ang buong top floor ng building na nakaharap sa Central Park. Inakay ako ni Bautista sa private elevator na nangangailangan ng special key. At nang bumukas ang pinto, humakbang ako sa mundong nakikita ko lang sa pelikula. Floor-to-ceiling windows na nag-frame ng Manhattan na parang buhay na painting. Ang furniture ay leather at dark wood. Ang uri na bumubulong sa halip na sumisigaw ng value. Original paintings ang nakasabit sa walls. At nakilala ko ang isang Monet kahit limited ang knowledge ko sa art. Apunta sa study ni G. Hernandez, sabi ni Bautista, inaakay ako sa mga kwarto na mas parang museum kaysa tahanan. Ang library pa lang ay nagpatigil sa akin at tumitik. Libo-libong books floor to ceiling. Ang iba ay nasa likod ng glass cases, na may maliit na brass plaques na nagsasabi ng first editions mula siglo na ang nakaraan. Mas intimate ang study, dominated ng massive mahogany desk, at wall-mounted screen na mukhang hindi bagay sa mga antiques. Itinuro ni Bautista ang leather chair sa harap ng screen. Isa lang ang play ng video message. Masyadong specific si G. Hernandez roon. Nasa next room ako pagkatapos mo. Pinindot niya ang remote at umilaw ang screen. Lumitaw si Tiyuhin Rodolfo at nahuli ang hininga ko. Eksakto siyang gaya ng naalala ko. Pero sinira ng oras at sakit. Payat ang mukha niya. Maluwag ang mamahaling suit sa frame na malinaw na dating malakas. Pero matalas ang mata niya. Intelligent. Buhay na may purpose. Kumusta, Michael? Mas malakas ang boses niya kaysa sa hitsura niya. Kung nanonood ka nito, natagpuan ka ni Harold na nakatira sa kalye. Malamang sa likod ng restaurant. Nabubuhay sa itinapon na pagkain. Alam ko ito dahil sinusubaybayan kita sa loob ng maraming taon. Tulad ng lahat ng kamag-anak ko. Pero ikaw, Michael, ikaw ang hinintay ko. Humilig siya pasulong at napansin kong ginaya ko. Naakit kahit ayaw ko. Ang kondisyon para sa mana mo ay ito. Sa loob ng 5 taon, kailangan mong tumulong sa hindi bababa sa 100 tao na makalabas sa pagiging walang tirahan. Tunay na documented na tulong. Hindi lang pagbibigay ng pera, kundi pagbibigay ng talagang kailangan nila. Trabaho, tirahan, medical na treatment, counseling sa addiction, psychiatric care, anuman ang kailangan. Si Harold ang mag-o-oversee ng trust upang i-verify ang bawat case. Magkakaroon ka ng access sa buong kayamanan upang maisakatuparan ito. Pero kung mabibigo ka o tatanggi, mapupunta ang lahat kay ex-wife mo, si Veronica. Naramdaman kong humigpit ang dibdib ko, 100 tao. Naisip ko si Jeremiah, ang matandang babae na umiyak sa kalahating sandwich noong nakaraang linggo. Ang lahat ng invisible souls na kasama ko. Nagtataka ka kung bakit, patuloy ni Rodolfo, bakit itong kondisyon? Bakit ikaw? Sabihin ko sa iyo ang isang bagay na walang alam sa pamilya natin. Noong 1967, bumalik ako mula sa Korea na sirang-sira. Hindi pisikal, kahit may sugat ako, pero mental, spiritual na wasak. Walang sinabi na umuwi na ako. Nabuhay ako sa kalye ng New York sa loob ng 2 taon.
Masyadong proud para humingi ng tulong. Masyadong silang malaman kung paano bumalik sa normal. Huminto siya, malayo ang mata sa alaala. Isang lalaking nagngangalang Morrison ang nakahanap sa akin sa likod ng bookshop niya, isang umaga ng taglamig. Deliryo sa lagnat, namamatay. Hindi lang niya ako binigyan ng pagkain o pera. Binigyan niya ako ng trabaho, purpose, kwarto sa ibabaw ng shop niya. Iniligtas niya ang buhay ko, pero higit pa, iniligtas niya ang kaluluwa ko. Walang hiningi bilang kapalit. Hindi man sinabi ang apelyido niya sa loob ng buwan. Bahagyang nagbago ang kamera angle na parang lumapit si Rodolfo. Binuo ko ang kayamanan ko mula sa second chance na iyon. Naging successful, mayaman, respected ako. Pero naging paranoid din, isolated, hindi makapagtiwala. Sinubaybayan ko ang pamilya natin mula sa malayo, keeping tabs sa lahat. Ang pinsan mong si Damon, na lumalampas sa walang tirahan ng may disgusto. Ang pinsan Trevor mo, na tinawag silang parasites sa medical conference na dinaluhan ko ng Anonymous. Ang kapatid mong si Dennis, na nagpaalis ng homeless veteran sa entrance ng store niya noong nakaraang Pasko. Bawa salita ay parang hatol, hindi lang sa kanila, kundi sa kung sino ako noon bago ang pagkahulog. Pero ikaw, Michael, alam mo ba ang inireport ng investigators tungkol sa iyo? Unang linggo sa kalye, gutom, takot. Nakahanap ka ng kalahating sandwich sa basurahan at ibinigay ang bahagi nito sa matandang babae na umiiyak sa gutom. Noong nakaang buwan, ginastos mo ang tanging 200 mo sa antibiotics mula sa street dealer. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa kaibigan mong veteran na may infected wound. May pneumonia ka noon. Naalala ko ang gabing iyon. Lumalala ang binti ni Jeremiah. Pula ang streaks na umaakyat sa tuhod niya. Umuubo ako ng dugo, pero mas mabilis siyang papatayin ng infection kaysa sa pneumonia ko sa akin. May surveillance footage si Harold kung curious ka. Patuloy ni Rodolfo. 63 separate incidents ng pagtulong mo sa iba nang wala ka namang sarili. Pinanatili mo ang humanity mo nang may dahilan kang iwan ito. Kaya ikaw ang nagmamana ng lahat. Humilig siya pabalik, bahagyang ngiti sa payat na mukha. Pero narito ang hindi malalaman ng kamag-anak mo hanggang basahin publicly ang testamento sa susunod na linggo. Ang ex-wife mo, si Veronica, ay nahaharap sa financial ruin. Iniwan siya ni Clayton Mercado, 3 buwan na ang nakaraan, para sa 26 anyos na sekretary niya. Ginamit niya ang mortgage sa bahay na kinuha niya sa iyo para mag-invest sa scam ni Clayton na nabankrupt. Malapit na siyang mawala ang lahat. Tumawa talaga ako ng madilim at involuntary. Perpekto ang irony na masakit. Kung tatanggi ka sa kondisyon ko o mabibigo, magmamana siya ng lahat. Isipin mo iyan, Michael, ang babaeng sumira sa iyo, na sinabi na mamamatay kang walang pag-ibig sa kalye, nayayaman mula sa failure mo. Naisip ko na maaring mag-motivate sa iyo ang poetry nito. Pero narito ang sekret, pamangkin. Ang 100 tao na ililigtas mo, hindi talaga iyan ang test. Ang test ay kung matatanggap mo ang tulong sa sarili mo. Kung makukuha mo ang gift na ito at gawing meaningful. Sa halip na hayaang sirain ka ng pride o bitterness. Iniligtas ako ni Morrison. Pero hindi ko talaga tinanggap. Hindi ko pinayagan ang sarili ko na maging grateful. Hindi tumigil sa pagtingin sa sarili ko na mag-isa. Namatay ako sa penthouse na ito na napaligiran ng treasures. Pero lubos na isolated. Itinulak ang lahat na sumubok na mahalin ako. Umuubo siya. Rattling sound na nagsasalita ng cancer na pumatay sa kanya. Huwag kang maging tulad ko, Michael. Kunin ang pera. Iligtas ang 100 kaluluwa mo. Pero iligtas mo rin ang sarili mo. At isa pang bagay, isang bagay na natuklasan ko lang habang nagsasaliksik kay Morrison pagkatapos ng kamatayan niya. Ang buong pangalan niya ay Morrison Tan. Lolo mo siya, ang tatay ng tatay mo. Ang taong nagligtas sa akin ay dugo mo. Kahit hindi namin alam noon. Namatay siyang dukha pero minahal, napaligiran ng pamilya, lahat ng hindi ko nagkaroon. Ibinigay niya ang lahat ng kinita niya. Tumutulong sa strangers tulad ko. Lumabo ang paningin ko. Namatay si Lolo Morrison ng 0 anyos ako. Pero naalala ko siya. Tahimik, mabait, laging naglalagay ng pera sa bulsa namin kapag hindi nakatingin si nanay. Kaya kita nakikita, Michael, hindi ito random. Ito ay circle na nagsasara. Iniligtas ako ng lolo mo. Iniligtas kita, at ililigtas mo ang iba. Ganun nabubuhay ang kabutihan sa malupit na mundong ito. Ipinapasa mula kamay sa kamay na parang lihim na apoy na tumatangging mamatay. Dumilim ang screen. Tapos umilaw na may huling message. May 24 oras ka para magdesisyon. Pero alam ko na ang sagot mo. Thompson ka. Tutulungan mo sila
dahil iyan ang ginagawa ng dugo mo. Ang itinuro ng lolo mo nang hindi nagtuturo. Ang natutunan mo nang hindi natututo. Welcome home, pamangkin. Dumilim ang screen. Nakaupo ako sa leader chair sa US$47 milyon na penthouse. Tumutulo ang luha sa mukha ko. Iniisip si Lolo Morrison na nagligtas sa batang veteran sa likod ng bookshop niya. Hindi alam na ang veteran na iyon ay magliligtas balang araw sa apo niya. Tahimik na pumasok si Bautista. G. Thompson, ano ang desisyon mo? Tumayo ako, pinupunasan ang mukha ko. Iniisip si Jeremiah na pinagsasort ang cans niya. Ang matandang babae na humihigpit sa bahagi ng sandwich niya. Ang lahat ng invisible na tao na naghihintay na makita bilang tao. Gagawin ko, sabi ko. Pero hindi para sa pera at hindi dahil kay Veronica. Gagawin ko dahil gusto iyon ni lolo ko. Dahil yan ang ginagawa namin. Ngumiti si Bautista. Ang unang tunay na emosyon na nakita ko mula sa kanya. Sabi ni G. Hernandez na eksakto iyan ang sasabihin mo. Talakayin ba natin ang trust structure? Tiningnan ko ang Manhattan sa ibaba. Lahat ng ilaw na kumakatawan sa buhay, kwento, hirap. Sa labas roon ay may 100 tao na ililigtas ko. Pero una, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Tama si Tiyuhin Rodolfo roon. Tool lang ang pera. Ang tunay na mana ay ang pagkakataong maging mahalaga ulit. Maging ang taong makikilala ni lolo ko. Sabi ko, magsimula na tayo. Matagal akong nakatayo sa mga mataas na bintana pagkatapos umalis ni Bautista sa kwarto. Nakatingin sa city lights na nagsisimula ng kumikinang sa dilim ng gabi. Bawat ilaw ay kumakatawan sa buhay ng isang tao. Hirap ng isang tao, pag-asa ng isang tao. 24 oras na ang nakaraan. Naghuhukay ako sa basura. Ngayon, pag-aari ko ang penthouse na ito at may $47 milyon para baguhin ang buhay. Ang unang tinawagan ko ay si Jeremiah. Pinahatid ako ni Bautista sa phone store para bumili ng cellphone. Tapos diretso pabalik sa gasolinahan. Naroon pa siya na inaayos ang cans niya para sa recycling run bukas. Michigan Mike, tawag niya nang makita akong bumababa sa Lincoln. Magaling ka sa malinis na hitsura. Hindi nagsisinungaling ang lawyer na iyon. Totoo lahat, Jeremiah. Bawat salita. Naupo ako sa bangketa sa tabi ng cart niya. Suot pa ang bagong damit. Pero hindi alintana ang dumi. Kailangan ko ang tulong mo. Tulong ko, kapatid. Kakamana mo lang ng milyon-milyon. Ano ang maaari mong kailanganin sa akin? Kailangan kong tumulong sa 100 tao na makalabas sa kalye. Tunay na tulong, hindi lang paghahagis ng pera. Mas kilala mo ang kalyeng ito kaysa sa sinumang social worker. Alam mo kung sino ang nangangailangan ng ano. Kung sino ang handa sa tulong. Kung sino ang hindi. Gusto kitang i-hire bilang outreach director ko. Tumawa si Jeremiah hanggang mapagtanto niyang seryoso ako. Mike, 20 taon na akong walang tunay na trabaho. Ginagawa mo na ang trabaho sa loob ng 20 taon. Walang nagbabayad sa iyo noon. Tinuruan mo akong mag-survive. Pinananatiling buhay mo ang dose-dose ng tao sa knowledge mo. Kailangan ko ang expertise na iyan. Sa loob ng 1 linggo, naitatag ko ang Hernandez Foundation. Pinangalanan kay Tiyuhin Rodolfo. Maliit lang ang unang opisina, converted storefront lang. Pero nasa tamang neighborhood kung saan maabot ng mga nangangailangan. Si Jeremiah ang unang hear ko. At ang unang suggestion niya ang nagbago ng lahat. Huwag mong papuntahin sila sa atin na parang pulubi, sabi niya. Bigyan mo sila ng dignity. Bigyan mo sila ng choices. Nag-develop kami ng program kung saan maaari nilang piliin ang path nila. May mga nangangailangan muna ng rehab. Ang iba ay mental health treatment. May mga nangangailangan lang ng chance, trabaho. Isang taong maniniwala na maaari silang higit sa pinakamasamang moment nila. Bawat tao ay may case worker. Pero higit pa, may mentor na naranasan na ang naranasan nila. Ang ikatlong tinulungan namin ay si Agnes. Ang matandang babae na ibinahagi ko ang natagpuan kong pagkain buwan na ang nakaraan. Hindi siya nangangailangan ng marami. Safe apartment lang at tulong sa pagnavigate ng social security benefits na hindi niya alam na qualified siya. Nang maipasok namin siya sa senior living facility na sakop ng benefits niya, umiyak siya ng 1 oras. Akala ko mamamatay ako sa kalye, sabi niya. Akala ko iyon na ang ending ng kwento ko. Sa ika-6 na buwan, 37 na tao ang natulungan naming makahanap ng stability. Bawat success ay documented, verified ng firm ni Bautista, pero higit pa, sustained ang bawat success. Hindi lang namin inilalagay ang tao sa housing at iniiwan. Nag-follow up kami, nagbigay ng ongoing support, nagdiwang ng victories nila. Doon lumitaw si Veronica. Iba ang hitsura niya, despite sa paraang kilala ko, dahil suot ko rin ang ekspresyong iyan.
Pareho pa rin ang designer clothes niya mula sa diborsyo. Pero maluwag na ngayon. Wala na ang Biembly. Napalitan ng hollow ang superior smirk. Michael, sabi niya, nakatayo sa pintuan ng foundation na parang hindi sigurado kung pinapayagan siyang pumasok. Nabalitaan ko ang mana mo. Nabalitaan ko ang ginagawa mo. Ano ang gusto mo, Veronica? Iniwan ako ni Clayton para sa sekretary niya. Foreclosure na ang bahay. Nakikitira ako sa friends, pero nagsasawa na sila sa akin. Hindi niya maatim ang mata ko. Mali ako sa lahat. Mas mahalaga ka kaysa sa 100 Clayton. Lagi kang ganoon. Tiningnan ko ang babaeng sumira sa akin, na tumawa sa pagkasira ko, na sinabi na mamamatay akong walang pag-ibig sa kalye. Ang dating ako ay makakaramdam ng satisfaction sa pagbagsak niya. Ang ako sa kalye ay sasabihin sa kanya na subukan ang basurahan sa likod ng Romanos. Tingnan kung gusto niya. Pero ang taong hinamon ni Tiyuhin Rodolfo na maging ako ay nakakita ng iba. Isang tao na nasasaktan. Hindi na kita maaring makasama ulit, Veronica. Sunog na ang tulay na iyan ng hindi na maaayos. Alam ko, hindi ko iyan hinihingi. Hinihingi ko kung maaari mo akong tulungan makahanap ng trabaho. Simple lang. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang lahat. Ang foundation ay tumutulong sa mga nakaranas ng walang tirahan. Hindi ka pa roon. Malapit na ako. Bumigay ang boses niya. Sa susunod na linggo, malamang. Inabot ko sa kanya ang business card ng Regular Employment Agency. Mabubuting tao sila. Tutulungan kanilang makahanap ng bagay. Pero Veronica, ito lang ang makukuha mo sa akin. Walang pera, walang special treatment, referral lang ito. Kailangan mong buuin ulit ang sarili mong buhay. Tumango siya, tumutulo ang luha sa mukha niya, at umalis ng walang salitang panibago. 3 buwan pagkatapos, nakipag-ugnayan ang anak kong si Bethany, pero hindi tungkol sa pera. Tatay, nakakita ko ng article tungkol sa foundation mo. Sabi niya sa phone, tungkol sa mga taong tinutulungan mo. Sinabi sa akin ni Mommy ang mga kasinungalingan kung bakit ka nawala. Dapat alam ko na, dapat nakipag-ugnayan ako. Bata ka pa noon. Si Mommy lang ang meron ka. Maari ba akong mag-volunteer sa foundation? I mean, 17 na ako ngayon. Sapat na para tumulong. Ganun ko na ibalik ang anak ko. Hindi sa milyon, kundi sa service. Pumupunta siya tuwing Sabado, tumutulong mag-serve ng meals, mag-organisa ng clothing donations, naupo sa mga tao, at nakikinig sa kwento nila. Partikular siyang mabuti sa younger homeless, ang runaways at ruwaways na nagtitiwala sa kanya sa paraang hindi sa adults. Sa 3 taon, 86 na tao ang natulungan namin. May mga nabigo, relapsed, nawala pabalik sa kalye. Iyan ang pinakamahirap na bahagi. Tanggapin na hindi lahat maaring iligtas, na hindi lahat handa. Pero karamihan ay nagtagumpay, nakahanap ng trabaho, nakipag-ugnayan ulit sa pamilya, nagbuo ulit ng buhay na akala nila nawala ng tuluyan. Tapos tumawag sa akin si Bautista na may balita na nag-ugoy sa lahat. Mitchell, may natagpuan ako sa papers ni G. Hernandez. Journal mula 1969. Kailangan mong makita ito. Ang entry ay dated December 15, 1969. Sinabi sa akin ng taong nagligtas sa akin ang buong pangalan niya ngayon. Morrison Tan. Parang ama niya sa akin sa nakaraang 2 taon. Binanggit niya ang anak, si Steven, na nakatira sa Pilipinas. Nagtataka ako kung makikilala ko ba ang pamilya niya. Kung makakabayad ba ako ng utang na ito. Steven ang pangalan ng tatay ko. May higit pa. Sabi ni Bautista, nag-flip-flip ng pages. Alam ni Morrison Tan eksakto kung sino ang tiyuhin mo. May sariling journal entry, siya mula sa parehong araw. Siya kay pero malinaw ang handwriting ni Morrison. Sinabi ko sa Batang Rodolfo ang pangalan ko ngayon. Sa tingin ko hindi niya alam na alam ko kung sino siya. Kapatid ni Dorothy, na nawala pagkatapos ng digmaan. Akala ng pamilya patay na siya. Hindi ko ibebenta ang trust niya sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila. Pero natutuwa akong natulungan ko ang dugo ni Dorothy. Mabuting bata, nawala lang. Malalaman niya ang daan niya. Alam pala ni lolo ko sa buong oras. Iniligtas niya ang kapatid ng hipag niya. Hindi sinabi kahit kanino, hindi kumuha ng credit. Ang sekret ay lumikha ng ripples sa dekada. Nagtatapos kay Tiyuhin Rodolfo na nagligtas sa akin. Nakatayo sa penthouse kung saan namatay si Tiyuhin Rodolfo na mag-isa. Naunawaan ko na ang tunay na mana ay hindi pera o property. Ito ay proof na ang kabutihan ay lumilikha ng circles, na ang pagtulong sa iba ay bumabalik sa paraang hindi natin nakikita, na ang pag-ibig ay gumagana sa shadows at dekada at sa pamamagitan ng mga taong halos hindi natin kilala.
Sa ikalimang taon, 103 na tao ang natulungan kong makalabas sa walang tirahan. Lumaki ang foundation na may ibang donors na sumali sa cause namin. Si Jeremiah ay naging respected expert sa outreach. Nagsasalita sa conferences tungkol sa dignity at social services. Nag-aaral ng social work ang anak ko sa college. Planong ituloy ang mission. Pero ang pinakamabuting moment ay nang makahanap ako ng lumang photo sa desk ni Tiyuhin Rodolfo. Mula ito sa libing ng lolo ko, na halos hindi ko naalala. Sa likod, mag-isang nakatayo, ay mas batang Tiyuhin Rodolfo. Pumunta siya para magpaalam sa taong nagligtas sa kanya. Kahit walang nakakaalam ng connection nila. Sa likod, sa handwriting ni Rodolfo, Morrison Tan, 1-0-1-85. Iniligtas mo ako nang walang hinihingi. Ipapasa ko ito, pangako ko, at ginawa niya sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng 100, buhay na binago namin. Sa libo-libong higit pa, natutulungan ng foundation sa mga darating na taon. Tuwal ang pera, pero ang tunay na gift ay ang pag-unawa na magkakaugnay tayong lahat. Na ang kabutihan ay naglalakbay sa oras. Na ang homeless ngayon ay maaring maging tagapagligtas bukas. Natutunan iyan ni Tiyuhin Rodolfo mula sa lolo ko. Natutunan ko mula sa kalye. At sa isang lugar sa labas, matutunan iyan ng isang tinulungan namin. Ipapasa sa iba na nangangailangan. Ganun talaga nagbabago ang mundo. Hindi sa US$47 milyon na mana, kundi sa isang tao na tumutulong sa isa pa. Lumilikha ng chain ng compassion na umabot sa generations. Sinimulan ito ng lolo ko sa desperate na veteran sa likod ng bookshop niya. Itinuloy ni Tiyuhin Rodolfo sa kayamanan at faith niya sa akin. At ngayon turn ko na napanatilihin ang chain. Isang buhay sa isang pagkakataon. Nakatayo sa penthouse na iyon, hindi na walang tirahan, pero hindi nakakalimot kung ano ang pakiramdam. Sa wakas na unawaan ko kung ano ang ibig sabihin ni Tiyuhin Rodolfo tungkol sa pagtanggap ng tulong. Hindi kahinaan ang kunin ang kamay ng isang tao. Ito ang unang link sa chain na sa huli ay hihila sa iba patungo sa safety. Hindi ending ko ang kayamanan. Ito ang simula ko. At sa isang lugar sa labas, pinanonood ako ng lolo ko at Tiyuhin Rodolfo. Nasyahan na ang investment nila sa kabutihan ay sa wakas nagbayad ng dividends. Kung hinawakan ng kwentong ito ang puso mo, kung nagbago ang pagtingin mo sa mga homeless na nakakasalubong mo araw-araw, pakilik ang video na ito at i-share sa isang taong kailangang marinig ito. Nagsisimula ang tunay na pagbabago sa pagtingin sa tao bilang tao. Sa pagkilala na lahat tayo ay isang krisis lang ang layo mula sa pangangailangan ng tulong. Mag-comment sa baba ng sarili mong kwento ng unexpected kindness, ng tulong na dumating ng pinakakailangan mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin para sa higit pang makapangyarihang kwento na nagpapaalala sa atin ng shared humanity natin. Tandaan, bawat taong makikilala mo ay lumalaban sa laban na hindi mo alam. Maging mabait.